Project Digital Imaging for Monitoring and Evaluation ng DOST. Ating pag-uusapan kasama si Dr. Enrico C. Paringit, Executive Director ng Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development ng Department of Science and Technology. Dr. Paringit, magandang tanghali po. Magandang tanghali naman po. Sir, una po siguro, ano po yung pangunahing layunin ng Project DIME o yung Digital Imaging for Monitoring and Evaluation at paano nito natutulungan ng pamahalaan sa mas tapat o transparent na monitoring ng mga proyekto? Oo. Salamat pala sa pagtunghay ng Project DIME. Ang Project DIME or ang Digital Imaging for Monitoring and Evaluation ay isang collaborative project ng Department of Budget and Management at ng DOST. So ito ay na-formalize sa isang MOA noong 2017. So ang layunin nito hindi lamang inobasyon, kundi magkaroon ng tinatawag na governance reform kung saan ang mga proyekto ng pamahalaan ay kayang magkaroon ng tinatawag na scientific evidence para magkaroon tayo ng tinatawag na accountability. So sa pamamagitan ng digital imaging technologies, kabilang dito yung paggamit ng satellite HD, LiDAR, drone, maaari na nating mamonitor ang isang high-value government project or yung mga tinatawag natin na big-ticket items. So layunin din ng proyekto na magkaroon ng isang epektibong paggamit ng public funds kung saan maaaring magbigay ng photographic at geospatial proof para sa mga natapos at na-accomplish na proyekto. Kumbaga, mayroon tayong talagang may papakitang pruweba na natapos nga yung mga anong natapos ng mga ongoing projects. Mm-hmm. Sir, balikan ko lang po yung binanggit nyo kanina, yung paggamit ng satellite images, drones at LiDAR data. Paano nyo po ito magagamit para ikumpara po yung mga naiulat na accomplishments at paano rin po naiiba ang Project DIME sa traditional na paraan ng on-site inspection? Oo. Di ba, sa traditional kasi na inspection, ang ginagawa ng mga tao ng ating mga kawani ng pamahalaan, pupunta sila doon sa site, tapos sa kanila ginagalugat, sinusukat, sinisipat, tapos kung minsan, di ba, subjective yun, kasi paningin lang yun di ba? Tapos sa kanila sila magsusulat ng kanilang report. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga imaging technologies, nagkakaroon tayo ng tinatawag na visual verification at saka digital evidence, kumbaga, So, pwede natin ngayon maikumpara ito doon sa mga plano na sinagawa o naging basihan ng pagsasagawa ng proyekto. Kaya alam natin kung halimbawa tama ba sa sukat, tama ba sa lapad, tama ba sa taas, tama ba sa dami ng inilalagay na halimbawa kung mga reforestation, ilang seedling ba yung naitanim, maaari itong mangyari sa pamamagitan ng teknolohiyang kombinasyon ng imaging at saka syempre ng tinatawag na image processing. Mm-hmm. So, kasi hindi na kailangan pumunta ng ating mga kawani sa mga medyo mahirap puntahan ng lugar. Halimbawa, mga bundok, mga buwis buhay, di ba? Yung mga medyo malalapit sa kapihan. Para din mas marami tayong mamonitor sa maiksing panahon lamang. Mm-hmm. Sir, isa naman sa mga proyektong sinimulan sa ilalim ng Project DIME ay yung monitoring and assessment of planting activities, so pagtatanim ba to? So ano naman pong klaseng actionable data ang naibibigay nitong pagmamonitor na ito dun sa mga stakeholders ng proyekto? Kasi nung sinimulan namin ito noong 2018, ang isa sa mga malaking proyekto ng pamahalaan noon, yung tinatawag na National Greening Program. Kaya tayo natasan ng DBM na magkaroon ng partnership para ngayon matukoy kung naitanim ba ang mga seedlings sa mga kaukulang lugar, tama ba yung dami, tama ba yung lugar na pinaglagyan, tama ba yung lawak na pagtataniman, at makikita rin natin sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagkuha ng ating satellite ng pictures, makikita natin ngayon kung lumalago yung ating mga halaman o yung ating mga puno sa isang lugar. Kasi evidence-based yan yung tinatawag natin na time series. So sa makatwid, pwede natin ngayon talagang magkaroon ng pruweba kung naging epektibo nga talaga yung pagtatanim na proyekto na isinagawa ng mga kontraktor
o ng mga kawani ng pamahalaan o ng komunidad. Sir, dito naman po sa remote assessment for irrigation networks, pakipaliwanag naman po sa amin kung paano po ito nakakatulong sa verification ng irrigation projects. Oo. Yung ginamit din natin, no, itong mga geospatial technologies natin, na nabanggit ko na kanina, satellite imagery, mga drone, mga LiDAR, para matukoy yung actual na lokasyon ng ating mga irrigation system. Tama ba yung haba niya? Tama ba yung lapat ng irrigation canal? Tama ba yung lalim niya, no? At nagkakaroon tayo ngayon ng visual at scientific evidence na maaaring ihambing doon sa, halimbawa, meron ng accomplishment report. Tapos ibabangga natin doon sa tinatawag na plan at saka disenyo, no? So makikita na natin ngayon ng diretsahan kung nagkakaroon ng tinatawag na discrepancy, mas mababaw ba, mas manitis ba, no? O mas makitid ba yung mga ginagawa nating mga irrigation canal. Actually, ang isang advantage nito, mas mura, no? At saka mas transparent yung verification kumpara sa tinatawag na manual inspection. Kaya napapalakas din nito yung evidence-based decision making. So pwede na tayo ngayong magbayad kasi alam naman natin na talagang nagkaroon ng accomplishment. Tapos kung susuriin ulit ito sa iba pang panahon, meron tayong tinatawag na digital forensic evidence na maaari na nating gamitin para patunayan na nagawa talaga yung proyekto. Ayan sir, napag-usapan natin yung reforestation pati yung pagmamonitor po ng mga irrigation system. Meron po bang ahensya ng gobyerno o susunod na programa ng gobyerno na gagamit nitong monitoring system o ng teknolohiyang na pag-uusapan natin? Well, nagamit na itong sistema na to nung natatandaan nyo, nagkaroon ng rehabilitation ng Boracay, rehabilitation ng Marawi, di ba, pagkatapos ng siege, at saka yung mga proyekto sa mga disaster-prone areas, halimbawa, kung paano sila mag-recover, no? So nakikita kasi natin ito, kaya naman na pinapanawagan natin na suportahan at maging aware tayo dun sa magiging benepisyo ng DIME, no? Kasi pwedeng magkaroon ng tinatawag na citizen participation. Pwede kayong magpadala ng sarili nyong drone shots. Pwede kayong magpadala ng sarili nyong mga actual pictures on the ground. Pwede kayong magpadala ng sarili ninyong mga LiDAR scans kung yung cellphone nyo kaya to, no? Kasi ang mahalaga dito, nagkakaroon ng isang open, transparent at digital na pamamaraan ng inspeksyon, no? At nagkakaroon ng partisipasyon ng mga tao. Pangalawa, magkakaroon na rin ng ang panawagan din namin sa DBM, magkaroon na ngayon ng klasifikasyon ang bawat line item budget natin kung saan malalaman natin kung ano dapat yung i-accomplish ng bawat proyekto. Mapa-infrastruktura man ito, tulay, daan, irigasyon, sabihin na natin, kahit na flood control, no? Malalaman na natin ito kasi meron naman tayong mga teknolohiyang pwede nang magamit para matukoy talaga kung ginawa ang mga proyekto ng tama, naayon sa spesifikasyon o standards, at syempre kung ito ay may sapat na kalidad. Mm-hmm. Sir, sa ngayon, gaano na po kalawak yung nasasakop ng Project DIME? Simula nang ilunsad po ito noong 2018, ilang projects na po ba yung na-monitor ninyo gamit po ang teknolohiyang ito? Well, base sa aming pagtataya, no, lahat naman ng mga mga National Greening Program sites ay na-assess natin. No? So nagkaroon tayo ngayon ng pagtataya kung aling mga proyekto yung tingin natin naaayon dun sa ini-expect natin na dami o yabong ng mga puno. Kaya ito ay halos kumpleto. Very interesting kasi makikita mo rin kung sino yung talagang masipag kahit na kumbaga nag-overperform, no? Ibig sabihin mas marami silang naitatanim, mas malawak yung kanilang natatamnan base dun sa budget. Meron ka naman makikita rin na parang nag-underperform. So ibig sabihin nun, parang kukunti yung naitanim nila, no? Pero naintindihan natin ito kasi kung minsan malayo, mahirap mag-transport ng mga planting materials, malaki ang transportation cost. So, naging instrumento ito upang makita rin natin kung gaano ka epektibo ang mga planting programs natin. So,
nagamit din ito, no, sa pag-monitor ng damage na nangyaring Marawi Siege noong 2017. Dr. Paringit, nagagamit na po ba itong teknolohiyang ito sa mga LGU project o may plano bang gamitin ito para sa LGU projects? Well, pwede rin itong gamitin ng ating mga lokal na pamahalaan para i-report naman yung kanilang mga napapansin o kanilang mga nakikitang mga proyekto sa kanilang lugar. Kasi pwede naman itong, sabi ko nga kanina, pwedeng paraan ito para magkaroon ng tinatawag na citizen participation o ang tawag namin dyan, citizen science. Kasi pwede na lang ipadala yung kanilang mga digital images para maproseso at makita kung talagang akma nga doon sa nararapat. Siguro ang kailangan lang nating maintindihan dito ay dapat na ibigay din ng ahensya na nagpapatupad ng mga proyektong ito kung ano ang kanilang mga targets, no? Ibig sabihin, halimbawa, nung kanina nabanggit ko yung irigasyon, dapat alam yung plano. Gaano kalayo, gaano kataas, gaano kalalim, gaano kalapad, para maibabangga or maikukumpara ngayon ng mga tao yung plano doon sa isinagawang proyekto. Sir, ano naman po yung mga pangunahing hamon na nakaharap ng DOST sa paggamit ng remote technologies para po sa project monitoring? Nakita namin na may mga limitasyon, no? Halimbawa, wala tayong sapat na satellite dito sa mga lugar. Lalo na yung sinasabi ko kaninang pangmatagalan o yung time series. Kailangan kasi para makita mo talaga kung umuusbong ang mga halaman, kailangan mo ng, for example, yung taon-taon meron kang shot ng lugar kung saan merong proyektong isinagawa. Hindi rin pare-pareho, syempre, yung nabanggit ko na kanina, yung reporting format ng mga implementing agencies. Kaya malinaw dapat kung ano yung target, ano dapat yung kanilang isasagawa, at saka kung paano nila yung gagawin para matimingan din natin yung pagkuha ngayon ng datos, no? At pag-integrate ng geospatial data at magkaroon tayo ng official na ulat. So siguro ang parang panukala namin gumamit ng hybrid monitoring system na pinagsasama yung drone shot at saka yung satellite imagery at saka may konting ground validation. Pero yun yung contribution ng ating mga mamamayan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Enrico Paringit, Executive Director ng Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development ng DOST.